What's up mga coops? Manga Moto nagbabalik, Hell's Paradise Chapter 66. Ang paghihiganti. Nakuha ni Rian ang mga pangalan ni Yuzuriha Gabomaru at Sejiri galing kay Chobei, at pinaliwanag niya kay Chobei na ang mga ritual at curses nila ay nangangailangan ng pangalan, kaya para sa right of just consumption ay kakailanganin ng Tenzin ang pangalan ng mga bisita. May nagtanong sa Tenzin kung huhulihin ba ang mga bisita para sagutin ang mga tanong, pero agaran namang binigay ni Chobei ang mga nakasama niya at sinabi ni Chobei na nasa utak lang niya ang mga pangalan ng mga dumating pati na rin ng mga kriminal. Pero ibinahagi na rin ni Chobei ang tungkol sa kapatid niya at sinabi niya kay Jufa na silang magkapatid ang nakalaban nito noon. Sinabi na rin niya ang kanyang kondisyon sa pagsama sa Tenzin, at iyon ang hindi galawin ng kanyang kapatid. Na sa right of just consumption, kailangang isama ng mga Tenzin si Chobei, at siya na ang mangungumbinsi kay Toma na sumama sa kanila. Pumayag si Rian at sinabihan niya ito na ibigay na ang mga pangalan ng nakasama ni Chobei at ang mga talisman ng mga Tenzin ang magsasabi sa kanila kung buhay pa ang mga ibibigay niya na pangalan. Yamada Asayaman Kisho, Roporota, Yamada Asayaman Aizen, Akagino at Yamada Asayaman Shiyan ang ilan sa mga naibigay ni Chobei kay Rian. Sinabi ni Rian na magaling gumamit ng to si Shiyan at meron siyang wood attribute. Nabanggit rin ni Rian na kaharap na ni Shiyan si Zujin sa Taisoko Sanctum. Nalaman na rin ni Rian ang attribute ni Shiyan, at dahil hindi mahaharangan ng wood attribute ni Shiyan ang water attribute ni Zujin ay hindi mapapatay ni Zujin ang lalaking samurai. Lalo na sinurugay na kapareho ng attribute kay Zujin ay hindi makakatulong sa laban ng tatlo, pero dahil isang baguhan pa lang ang batang babae sa paggamit ng tao ay hindi siya magiging alalahanin sa laban ni Shiyan at Zujin. At nang umatake si Zujin sa dalawa ay naramdaman ni Rian ang malaking galit ni Shiyan at Norugay, at sinabi niyang kayang baguhin ng galit ang tao ng isang tao. Sa pagitan ni Gabomaru, Yuzuriha at Ran ay naramdaman ni Rian ang pagbabagong anyo ni Ran papunta sa kanyang Kishikai state, at sa unang pagkakataon sa dami ng siglong dumaan ay ang shinobi ang pinakamagandang ingredient na dumating sa isla. Ibinalita ni Rian sa Grandmaster na kompleto na ang essence ng elixir, at dahil sa ang mga bisita na dumating sa isla ay mas lalong dadami ang kanilang elixir. Pagkatapos noon ay tatawid na sila sa dagat para maghanap ng panibagong ingredients. Nasabi rin ni Rian sa Grandmaster na hihimukin naman ni Chobei na sumama sa kanila si Toma, at binalaan niyang mag-ingat ang mga Tenzin kina Tamiya Gantetsusai at Yamada Asayaman Fuchi, at sinabi rin niya na kalaban na ng dalawa sina Taofa at Jufa sa Bochu Sanctum. Ang metal tao ni Fuchi ay kayang pigilan si Taofa, pero hindi pa nahihinang ni Gantetsusai at Fuchi ang kanilang mga tao. Kaya rin durugan ng fire tao ni Jufa sina Gantetsusai at Fuchi. Sa grupo ni Shuden, tinanong ni Kiemaru ang tungkol sa lugar na sinabi ng Doshin, na kung gaano pa kalayo ang Horei. Sinabi naman ni Shuden na 8 ri ang layo pa nito o 31 kilometro. Isinaad pa ni Shuden na bago maggabi ay darating na sila doon. Nagreklamo si Kiemaru dahil ibig sabihin ay maglalakad pa sila ng 2 oras. Sinabi ni Isuzo na parang masyadong malayo ito para sa mga samurai, hindi katulad ng mga shinobi na kayang tumakbo ng 40 ri sa isang araw. Dito na inilahad ni Shuden na gagamitin na niya ang Whistle of Mounts. Napatanong sina Kiemaru at Jike kung ano ito at sinagot sila ni Shuden na tinuruan siya ng Doshi kung paano ito gamitin nang in-interrogate ni Shuden ito. Medyo nahintakutan si Jike sa sinabi ni Shuden, pero dito na nagsalita ang isang shinobi na kasama nila na may mga gamit na nakita ang mga genin na nag-scout sa area, at mukhang ito ay galing sa mga namatay sa mga Vanguard Party. Nakita nila ang mga gamit ni Tenza at Genji, at lubhang nagdalamhati si Isuzo dahil dito. Sinabi ng shinobi na mukhang ang mga criminal na kasama sa Vanguard Party ang pumatay sa kanila. Galit na galit si Shuden at sinabing wala na silang oras para magpatumpik-tumpik at kailangan nila makarating na sa Horei ng madalian. Nangako siyang papatayin niya ang mga hermits at kriminal. Itinuro naman ng isa sa mga shinobi ang butas na pwede nilang gamitin ang Whistle of Mounts. Nagtanong ulit si Kiemaru tungkol dito, at sinabi ni Jake na ang Whistle of Mounts ang ginamit ng mga Doshi para tawagin ang mga halimaw, at ang butas na tinuro ng shinobi ay ang tirahan ng mga halimaw. At dito ulit nagtanong si Kiemaru, at di pa man natatapos ito sa sasabihin ay biglang pinutol ni Jake ang gusto sabihin nito, at nasambit ni Jake na wala na sa katinoan si Shuden. Like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!